Kailan lang ay umatake ang Iran sa Israel? Nagpalipad sila ng sandamakmak na missiles at drones sa bansa. Ngayon lang nangyari na ang Iran mismo ay inatake ang Israel. Kaya naman marami ang nag-aalala na baka mauwi sa isang all-out war ang gulo sa pagitan ng dalawang bansa. Lalo na ngayon na nagbigay na ang Iran ng isang nakakatakot na babala sa Israel. Inaasahan kasi na gaganti din ng Israel sa ginawang pag-atake sa kanila ng Iran. Kaya naman hindi nakapagtataka na ang Iran ay nagbigay na ng nakakatakot na warning sa bansa. Ayon sa Iran, pag umatake din ng Israel sa kanila, magiging mabagsik at mabilis ang magiging ganti nila sa bansa. Pinahiwatig ng Iran na kung aatake rin ang Israel sa kanila, wala pang ilang segundo ay gaganti na sila. Pinahiwatig nila na wala pang isang minuto ay aatakehin na rin nila ang Israel. Kung ganun talaga ang plano ng Iran, napakadelikado nun. Paniguradong kung gaganti kaagad ang Iran sa pag-atake ng Israel, magiging mabilis na din ang sagot ng Israel. Baka wala pang isang araw ay maging isang all-out war na ang sagupaan sa pagitan ng dalawang bansa. Malaki ang posibilidad na maraming bansa ang madadamay sa Middle East. Noong umatake nga ang Iran sa Israel, ang ilang missiles ng Iran ay pinabagsak ng Jordan. Dumaan kasi sa Jordan ang ilang mga missiles at drones ng Iran. Kung sa isang pag-atake lang na ganun ay muntikan ng madamay ang Jordan, paano pa kaya kung isang all-out war sa pagitan ng Iran at Israel? Kumpara sa isang malawakang digmaan, maliit lang ang ginawang pag-atake ng Iran. Mas matindi ang mga pag-atake na mangyayari kung magkakaroon ng isang full-scale war sa pagitan ng Israel at Iran. Pero kahit magbabala ang Iran na magiging mabilis ang ganti nila sa Israel, sigurado pa rin na gaganti ang Israel sa ginawang pag-atake ng Iran sa kanila. Ayon sa Chief of the General Staff ng Israel na si Herzi Halevi, ang pagpapalipad daw sa kanila ng Iran ng sobrang daming missiles, cruise missiles at mga UAV ay gagantihan nila. Pinag-iisipan na daw nila ang mga gagawin nilang hakbang. Ayon sa mga reports, hindi tutulungan ng US ang Israel kung gaganti ito sa Iran. Ganun pa man, nangako ang US na susuportahan pa rin nila ang Israel sa pamamagitan ng pagprotekta sa bansa kung aatakehin ito. Pero hindi ito sasali kung sakaling atakehin ng Israel ang Iran. Ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ng Amerika na lumaki ang gulo ay dahil sa kasalukuyan ay mayroon pang giyera sa Ukraine. Tapos gumagawa pa ng mga agresibong aksyon ang China. Magiging mas mahirap para sa US na suportahan ang mga kakampi nila kung sabay-sabay na mahihila ang mga ito sa digmaan. Ganun pa man, ayon sa maraming eksperto, kung magkakaroon ng all-out war sa pagitan ng Israel at Iran, malaki ang posibilidad na magkagiyera din sa pagitan ng Iran at US. Kaso pag nangyari yon, one step closer yon sa isang world war. Baka mapagtanto pa ng China na isang oportunidad na ang digmaan para lusubin din nila ang Taiwan. Tapos hanggang ngayon ay rumaragasa pa rin ang giyera sa Ukraine. Kaya naman pag nagkataon, 3 giyera ang sabay-sabay na lalabanan ng US. Ganun pa man, marami ring kakampi ang US, kaya mahihirapan pa rin ang Iran, China at Russia na magtagumpay laban sa Amerika. Bukod doon, ang US military ay ang pinakamalakas na militar sa mundo. Pawang mas makapangyarihan ang US military kaysa sa kahit anong militar sa mundo. Kaya naman, malabo talaga na matalo ito sa giyera kahit sabay-sabay pa na umatake ang Iran, Russia at China. Ayon sa mga eksperto, malaki ang leverage ng China sa Iran. Sa nakaraang dekada, ang pinakamalaking trading partner ng Iran ay ang China. 90% ng oil export ng Iran ay binibili ng China. Isa itong paraan para matulungan ng China ang Iran na ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw sa kanila ng Amerika at ng iba pang mga Western countries. Kaya naman marami ang tumuturing sa China na kakampi ng Iran. Nagbibigay din ang China ng mga security at surveillance equipment sa Iran. Kaya naman hindi nakakagulat na hindi kinundena ng China ang pag-atake ng Iran sa Israel. Ayon sa US Defense Secretary na si Lloyd Austin,
Ayaw daw ng United States ng escalation, pero patuloy daw nitong ipagtatanggol ang Israel. Tinawagan niya ang Israel at sinabing importante na magkaroon ng regional stability. Pinahiwatig niya na magiging mahirap pag lumaki ang gulo sa rehiyon. Ayon kay Austin, nasa Israel na daw kung magdedesisyon silang gumanti sa Iran o hindi. Sabi naman ng Prime Minister ng Iraq na si Mohammed Shia al-Sudani na sana daw ay matigil na ang gulo. Kinakabahan na ang maraming mga bansa sa Middle East dahil pag lumaki ang gulo, malaki ang posibilidad na damay din sila. Karamihan ng mga bansa sa Middle East ay hindi handa para sa giyera. Ganunpaman, pumayag ang Iraq na gamitin ng Iran ang airspace nila para daanan ng mga drones at missiles na pinalipad ng Iran sa Israel. Ayon sa mga opisyal ng Iraq, sinabihan daw sila ng Iran na gagawa ito ng isang pag-atake sa Israel. Bagamat maituturing na kakampi ng Iran ang Iraq, tinuturing din ng Iraq na kakampi ng US. Sa katotohanan, mayroong mga military base ang US sa Iraq. Ayon sa Prime Minister ng Britain na si Rishi Sunak, kakausapin niya ang leader ng Israel na si Benjamin Netanyahu tungkol sa kung paano mapipigilan ang escalation sa rehiyon. Pinahiwatig niya na sinusuportahan din ng Britain ang Israel pero ayaw din nila na lumala pa ang gulo. Ayon sa Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida, ang mundo daw ay nasa isang historic turning point na. Pinahiwatig niya na nagbabago na ang mundo dahil napakarami ng gulo na nangyayari at na panahon na para palakasin ng mga bansa ang kanilang militar para siguradong kaya ng mga ito na ipagtanggol ang mga bansa nila. Ayon kay Kishida, ang Japan daw ay nakagawa na ng desisyon na mas lalong palakasin ang defense capabilities nila. Binago na daw nila ang security policy ng Japan. Napaka-importante na daw ngayon para sa Japan ang alyansa nila ng United States. Nasa panganib kasi ang Japan dahil baka bigla silang atakehin ng China o Russia. Ang dalawang bansa ay parehong tinuturing na hindi kakampi ang Japan. Malapit lang ang Japan sa China at Russia kaya delikado talaga ang lokasyon ng bansa. Bukod doon, nasa tabi lang rin ng North Korea ang Japan kaya mapanganib talaga. Dati hindi kasama sa pulisiya ng Japan ang pagkakaroon ng militar. Pero ngayon, nakikita na nila kung gaano ito kaimportante. Ayon kay Kishida, nakapaligid daw sa Japan ang mga bansa na nagde-develop ng nuclear weapons at ballistic missiles, tapos yung iba naman daw ay pinapalakas din ang mga militar nila. Pinahiwatig niya rin na sinusubukan ng China na magnakaw ng teritoryo mula sa Japan at Pilipinas. Bukod sa Japan, delikado rin ang South Korea. Padalas na ng padalas ang pagtesting ng North Korea ng mga weapons. Sa kahit anong segundo ay pwedeng biglang umatake ang North Korea. Pag nangyari yon, siguradong malaking gulo rin yon. Kaya naman dapat talaga ay maghanda na ang mga bansa dahil pwedeng magsimula ang World War III sa iba't ibang parte ng mundo. Akala ni Putin na mabilis lang nila masasakop ang Ukraine. Sabi niya dati, ilang araw lang daw ay magiging parte na ulit ng Russia ang Ukraine. Kaso lampas 2 taon na, pero hindi pa rin nasasakop ng Russia ang Ukraine. Mahigit 400,000 na sundalo na ng Russia ang namamatay dahil sa giyera. Ngayon nagagawa na lang makatagal ng Russia sa digmaan dahil sa tulong ng China. Ayon sa mga US officials, 90% ng dahilan kung bakit hindi pa nagko-collapse ang Russian military ay dahil sa tulong ng China. Tinutulungan ng China ang Russia na ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw sa kanila ng Amerika at ng iba pang mga Western countries. Bukod sa China, tinutulungan din ng Iran at North Korea ang Russia. Marami sa mga ballistic missiles na ginagamit ng Russia ngayon laban sa Ukraine ay galing sa Iran at North Korea. Lumalakas na ang pagtutulungan ng China, Russia, Iran at North Korea. Pero ang NATO ay lumalakas na din. Dahil sa paglusob ng Russia sa Ukraine, sumali na rin sa NATO ang Finland at Sweden. Malalakas din ang militar ng dalawang bansa na yon, kaya dahil sa kanila ay naging mas lalong makapangyarihan ang NATO. Tapos, pinag-uusapan na rin ang posibleng pagsali sa NATO ng mga bansa sa Asia na kakampi ng mga Western countries. Pag nangyari yon, mas lalo pang lalakas ang alyansa. Ganun pa man, sinusubukan ng Russia at China na pahinain ang NATO
sa pamamagitan ng destabilization. Mahihirapan silang gawin yon dahil alerto na ang mga Western countries sa mga kalokohan nila. Para mapahina ang NATO, kailangan ng Russia at China na pahinain ang maraming malalakas na bansa na miyembro ng alyansa. Pag nakasali na ang Japan, Pilipinas at Australia sa NATO, magiging mahirap na talaga para kay Putin na pahinain ang alyansa. Kahit pa magtulungan ng China, Russia, Iran at North Korea, mahihirapan silang matalo ang NATO. Pero delikado pa rin na magkaroon ng digmaan dahil kahit malabong matalo ang Amerika at ang mga kaalyado nito, marami pa ring damage na magagawa ang China, Russia, Iran at North Korea. Ang isa sa mga paraan para maiwasan na magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Russia at NATO ay ang patuloy na pagsuporta sa Ukraine. Buti na lang ay nangako na ang mga Western countries na susuportahan nila ang Ukraine kahit anumang mangyari. Sabi pa nga ng presidente ng France na si Emmanuel Macron na kung kinakailangan daw ay magpapadala ang France ng mga sundalo sa Ukraine.